and then even internet. So walang nasusunod. So trabaho niyo yan, sir, sa LTFRB. Come on, guys, wake up. Tutulog kayo sa pansitan. This should be followed. So, kailangan po, baka magpadala si Senator Tulfo ng mga tao sa terminals to check that. I've been doing that, Sen. Grace. Pero, dapat meron kayong libre ha. Otherwise, this is a reminder to LTFRB. This is a law which we authored also and initiated in the Senate. This should be followed. So, kailangan po, baka magpadala si Senator Tulfo ng mga tao sa terminals to check that. I've been doing that, Sen. Grace. Thank you. At ang daming violation. And then, every time na pinupost ka sa Facebook, sir, dito sa aming lugar, sir, sa lugar namin, sir, sa ganitong lugar, ang dami pa rin, tad-tad pa rin. So, nag-issue nga kayo ng memorandum circular, pero walang follow-up inspection, parang useless. Walang ngipin yung in-issue yung circular, memorandum circular. So, dapat, sir, may follow-up. Kasi hanggang ngayon, yan, batas na pala natin na dapat mag-provide ng free na toilet. And then even internet. So, walang nasusunod. So, trabaho niyo yan, sir, sa LTFRB. Come on, guys, wake up. Tutulog kayo sa pansitan. I fully agree, Your Honor. Ito po yung isang mandato po na ibibigay po namin sa mga ating mga inspector na isama po dapat itong non-collection of fees po dito sa ating mga sanitary facilities for someone. Again, walang problema doon sa halimbawa, LGU ang nagpa-construct ng terminal. Ngayon, maglagay silang CR doon, kumuha silang contractor, magbayad, sige, aircon. Pero dapat merong libre para doon sa mga, para doon sa ayaw magbayad at sa ngayon doon sa nakasaad sa batas. Now, dapat mag-inspect. So, yung mga niyo po, mga OIC nyo, yung mga opisyal nyo sa iba't ibang probinsya, umalis sa mga air condition room nila at lumabas-labas, mag-ikot, sir. Sir, maliit na bagay kung tutusin yan na CR lang yan, maliit na bagay yan, sabi pa nga ng mga ibang netizen. Pero think of this. Nasa batas yan, number 1. Number 2, dapat kasama yan sa serbisyo na binabayad ng pasahero doon sa kanilang ticket. Number 3, just imagine pag walang CR, anong ginagawa ng mga taong ihina at wala silang pambayad? Sa dingding, sa tabi. Doon sila kasi wala silang pambayad ng 20 pesos o kahit na 10 piso. Ayaw nila magbayad 10 pesos. Sabihin nila, siya pa yung pagdating sa daan, bibili ko na lang to ng cornic o bili ko ng merienda, pandagdag. O di ang gagawin nila, dito, libre sa dingding, sa pader. You see? Now, karamihan sa mga LGU, sila ang namamahala sa mga bus terminal, then get in touch with the DILG. Para magkipag-usap, and then ikarga na lang, ditaasan yung fee ng bus. Para wag na maningil sa CR. So, isa-subsidize na yan ng bus sa kanilang parking fee para malibre na. We take note of the recommendation regarding the LGU on terminals, Your Honor. Considering na meron naman pong representative din po dito, at least meron na po silang heads up po sa aming communication po sa kanila. Nandiyan yung DILG? Yes, Mr. Chair. Good afternoon po. What's your name and title, sir? Attorney Gina Lavarias po, Attorney 3. Okay. Ano po kayo sa DILG? Attorney 3 lang? Po, sir. Walang specific, Sa Legislative Division po, sir. Legislative, though. That's Yes, good enough. So, alam niyo yung sinasabi namin dito, na yung mga ibang LGU sa iba't ibang probinsya, sila pala yung namamahala ng mga terminal kasi sila nag-construct. Okay, good. Pero sana, yung toilet doon, ilibre na. Pwede sila maglagay ng toilet na may bayad kasi kailangan din nila na pagandahin yung terminal, aircon para malinis, mabango. Pero dapat meron ding toilet na libre. Na siyempre convenient sa mga tao kung ayaw lagyan ng aircon kasi siya pa sa kuryente. May malinis, mas important, malinis at may electric fan. With regard po dyan, Mr. Chair, we will issue memorandum and papaalalahanan po namin yung mga nagmamanage na LGUs, mga terminals po sa iba't ibang probinsya na mag-alat ng libreng comfort room sa mga pasahero. Alinsunod din po sa batas na nabanggit po ni Senator Grace po kanina. Tama. Tapos isa pa, electric fan sa mga ito DILG and LTFRB, makinig kayong dalawa.
Maraming mga terminal dyan na nandun yung electric fan, display lang. Tapos yung mga pasahero nagpapaypay, tapos may baby sila, pinapaypayan yung baby kasi sobrang init. Kasi hindi pa andar yung bus. Siyempre, pag umandar yung bus, aircon, okay na. Pero habang nag-aantay ng biyahe, nandun sila sa terminal, naka-standby, mainit. O LTFRB, sana tinitingnan nyo, make sure na umandar yung mga electric fan. Ngayon, kung yan ay not privately owned, that's being run by the LGU, nandyan yung DLG, makipagtulungan kayo. Alam mo, napakatamad nung ano mo sa Cebu. May asa naman ka ng kinahanglan, kasabang ko pagalitan ko itong taong ito sa LTFRB, napakatamad. Nag-surprise inspection kami, sinasama ko siya, ayaw sumama. Mas gusto niya kasi, Sen Grace, pumirma ng dokumento. Siyempre, pag pumirma ng dokumento, pirma ng pirma. Siyempre, mas gusto niya pumirma kaysa, siyempre, pag pirma, may bilog-bilog dyan. Pag mag-ikot ka, papawis-pawisan ako, nakatatlong palit ako ng sando at damit kasi talaga mainit. Mainit. Pero trabaho niya, dapat gawin niyo. Tama po. Agree po ako, Your Honor. Dapat nga po may sufficient ventilation po talaga yung ating mga terminals po. At with that experience po, makikipag-coordinate po ako at magbibigay po ng direktiba po sa ating Regional Office number 7 po patungkol po sa mga observations niyo po doon sa terminal inspection po. Simple lang naman po Mr. Chair. Tignan niyo ang isang lugar. Kung bahay ba ninyo yan o opisina ninyo, papayag ba kayo na ganyan? Ngayon, I'm sure kahit sa iba sa inyo, sa mga opisina ninyo, hindi rin kayo masaya sa mga facilities doon. But this really pride of place and also, diba, proper hygiene. It's a cultural thing. Let's try to break the cycle of yung bahala na dyan, di naman akin yan Diba? Wag naman sana ganon. Tapos, ang isa pa, Mr. Chair, yung common station, na pag-usapan na, ito ba'y binibid out na? Ano na nangyari? Kasi kinancel yung kontrata, di ba? And that's also part of the convenience of the public for the MRT common station. Meron ba makakapag-update? Through the chair. Good afternoon. Go ahead, update. Good afternoon po, Madam Sen Grace po. Mr. Chair, with regard to the contractor for the common station po, I understand that there is an ongoing meeting po, ongoing coordination meeting with the contractor insofar as the payables are concerned. And I think that the termination of the contract po is underway also to our legal office. Wala pang wala pang notice to, wala pa kayong bid proposals, wala pa? Wala pa po yata, Okay. Madam Chair. Actually, Mr. Chair. Mr. Chair, nakikita ko yung effort ng chairman ng DOTR. Nakita ko mas mabilis siyang umaksyon dun sa mga bagay-bagay ng mga matagal ng issue. Kaya lang talagang napaka-buhol-buhol na talaga itong issue ng kung ano-ano. Papaalala ko lang itong PUV modernization. Marami pa rin hindi talaga consolidated. Yung numero ng LTFRB hindi malinaw. Hihingin ko ngayon sa inyo, isubmit nyo kung wala ngayon, pero isubmit ninyo sa darating na mga araw, ano ba talaga ang requirement ninyo sa mga drivers para mabigyan ninyo ng temporary permit para pasada sila, or ano ba yung mga sa mga cooperatives kasi inabsorb na sila pero hindi pa talaga approved yung kanilang ruta So ano bang requirements ng LTFRB? Hindi pwedeng napakahaba ng requirements na yan. Pakibigay sa amin. Number 2, dito sa PUV modernization, gusto ko malaman ano na ba yung arrangement ninyo, magkano ba yung PUV dahil napakamahal nito, hindi mabayaran ang Land Bank at DBP, ayaw nang magpautang dahil wala pa ring ruta ang LTFRB. Ito yung mga bagay na dapat ay isipin natin. Ginagalang natin at pinapasalamatan yung nakapag-consolidate na, pero hindi naman natin pwedeng iwanan rin yung mga hindi pa nakakapag-consolidate. So, hindi ito yung hearing for that, but since you're here, let me remind you, and since we turned over already the public services, so paki-submit po sa ating chairman yung update ninyo dyan. Okay, thank you, Mr. Chair, for your time. We Thank you, will Sir comply, Grace. Mr. Chair. Okay, according to Manibela, 40% of consolidation
applications have been approved. According to Manibela po yan. Pero LTFRB claim 86% have already been approved for consolidation or consolidated already. Sino mas accurate? Manibela o LTFRB? That's why, sabi nga ni Sen. Grace, you have to submit to us the data. Kung sino sa inyo ang tama. If I may, Mr. Chair, under the leadership of Secretary Dizon in the Department of Transportation po, the first thing that he undertook when he assumed office po is to look at the data for the modernization program. And it appears, sir, that the correct number is 43% was approved by the LTFR, by the department and the LTFRB po, in so far as the consolidated entities are concerned. But the 86%, Mr. Chair, that was referred to is, I think, the percentage of cooperatives that applied for consolidation. That applied, it hasn't been approved. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Pero ang sinabi nyo, 86% had been approved nung mga last hearing. Yan ang sinabi nyo dito, pwede natin ibalik ulit. Si Guadis yung nagsabi noon, and then sabi ng Manibela, at least yung Manibela malapit-lapit sa katotohanan. Sabi niya 43, sabi ng Manibela 43%. It's okay na sa akin yan, medyo malapit-lapit. Pero wag naman yung sobrang layo at nagsinungaling kayo. Mr. Chair. So sabi ni Sec. Dizon, in the next couple of weeks, this was a few days ago, nung sinabi niya, nag-pass na nga pala. Magkakaroon ng concrete solution tungkol dito sa modernization program. Yes, Mr. Chair. If I may add, Ano bang plano ni Sec. Opo, Dizon? sir, Mr. Chair, the Secretary created a technical working group consisting of 5 members po from the Department of Transportation, the LTO, and the LTFRB para po irebisa yung buong programa ng Pati local government. the technical working group, Mr. Chair, is within the department, but in coordination po with the local government Kailangan units, nyo yun. the banking institutions, the GFIs, the stakeholders po, specifically Secretary Dizon personally meet and continue to meet our stakeholders po dito sa PTMP. So when the program will be revamped, it will be holistic in its approach. Hindi lang po patungkol sa consolidation but also the banking Actually, requirements po. si Sec. Vince, nakita niya na i-video ninyo yung mga Yes, Paraging palpak ang naging resulta. yes, Mr. Chair. Doon, hindi yung tulad yung dati, tsamba rito, tsamba ron, ayun. Yes, Paraging palpak ang naging resulta. Yes, Mr. Chair. In addition, Mr. Chair, the intention of the Secretary is when the report will be finalized and before it will be presented to the public, it will be conferred po within this committee po for your inputs also. Okay. Now, let's go back dito sa NCR. Okay.